So, pinasukan na tayo ng mga troll, tapos sa ibang merong mga vlogger na mukhang bayaran 'yon. Ano ba, motivation para siraan ako na siraan. Siraan ako eh, no? Bobo daw ako, tanga daw ako, ulyanin, mga ganun ba, tanga. Imagine, no, magsalita ng ganun, maglalagay sila ng mga tao, magsasalita ng ganun, na walang karespe-respeto na yung hero ka ng republic. But, mga walang. Magandang araw mga kaibigan. Okay, gusto ko lang magbigay ng reaksyon dito sa ginagawa ng mga Ensaymada vloggers. Itong pinagtutulungan na nilang sirain, batikusin, i-discredit itong si Captain Dado. Ay nako. Ako, kilalang kilala ko itong opisyal na ito. He's really a hero. Nako, medyo maging emotional na naman ako. Dahil Scout Ranger siya, ang daming ang daming napagdaan ng labanan versus NPAs at ang daming medalya yan. Survivor, kaya nga Pinoy Survivor yung kanyang channel eh. Dahil maraming pinagdaan ng hirap nung nasa military service pa siya. Yung aking mga awards, kahit hiniral ako, sinsilyo pag i-compare nyo sa award ni Captain Dado. Yung greatest single act of heroism na ginawa niya. Nangyari po noong December 1 to 9 days na kudita, 1989, yung bloodiest kudita against Cory government. Dito ipinakita ni then Senior First Lieutenant pa o Captain na kaya, I'm not sure. Basta ipinakita ni Captain Dado ang kanyang kabayanihan yung 9 days bloodiest kudita panahon ng Cory government. Soma total, there were 99 casualties, including how many civilians? 50 civilians, 99 dead, 570 wounded yung kudita na yon. Pag walang Captain Dado Enrique, baka libo-libo ang mamatay. Bakit? Kasi naging negotiator siya. Yung pinaka-elite nga tropa ng armed forces, yung mga Scout Ranger Regiment. By the hundreds, nandiyan na sila sa Makati. Inoccupy na nila Makati. Nag-hold up na sila dyan eh. Pag walang Captain Dado Enrique, baka tatagal yung gera, magkakaroon ng civil war. Somebody has to stand up. Somebody has to enter yung mga buildings na inoccupy ng mga Rangers para kausapin sila. Mga general nun, baliwala. Hindi pinapaniwala ng mga Scout Rangers. Isa lang ang pinaniwalaan. Itong si Captain Dado Enrique. Bakit? Dahil Ranger din siya. Kilalang kilala siya ng buong Ranger Regiment. Kaya siya ang ginamit ng Cory government, pinapasok, kinausap. Dahil sa negotiation ni Captain Dado, pumayag yung mga Rangers na i-stop na ang labanan. With the condition na mamaya ko na basta yun ang greatest single act of heroism na ginawa ni Captain Dado Enrique na dapat nating malaman, kaya isa siyang bayani. Sir Dado, ituloy nyo ang ginagawa nyo. Anong kasabihan natin? Ang mangga nga mabungahon. Bisaya naman mabungahon. Yung maraming bunga, di ba binabato? Ibig sabihin, sir,
You are very fruitful as a vlogger. Talo nyo na ako. Okay. Matagal namang vlogger si Sir Dado. Kaya lang nung una, malit lang ang kanyang viewers, ang kanyang subscription. Mga 7,000 lang nun. Kaya lang, after na-release sina kay Eric at Dr. Badoy, may vlog siyang napanood ko na talagang pinapagalitan niya ang Kongreso. Sinasabi niyang mali si Congressman ako. Nako, in-expound ko yun. Isa ako sa nanawagan na mag-subscribe kay Pinoy Survivor. Mga 2 o 3 vlog ko tungkol sa kanya. At ngayon, halos na times 3 ang kanyang subscriber ngayon. Mga 22,000 na. That was 2 weeks ago. Ang dami nang nanonood. Na-interview na siya ng SMNI. Kaya Dado, Sir Dado, congratulations. Pabayaan mo yung mga mga pipitsuging vlogger na yan. Wala sila sa iyong kalingkingan. Kailangan ka namin, Sir Dado. Yung boses nyo, yung tapang nyo. Grabe. Paninindigan nyo. Isa kayong AFP hero. Sa mga nakakakilala, pabayaan nyo na yung mga vlogger na mga gusgusin. Gusgusin na vlogger yun, mga bayaran. Kayo, you're a man with principle. So, salamat po. At meron na tayong kakampi na sobra pa yan sa general. Si Sir Dado, pag nagpatuloy na, maaga lang siyang lumabas. I think 1995 lumabas na siya. At explain ko na lang another vlog, bakit lumabas ng maaga. Pag nagtuloy-tuloy yan, pinakamababang rango niya, mga 3-star general. Baka naging chief of staff pa ngayon. 2 kaklase niya ang naging chief of staff. Si General Anyo, yung National Security Advisor ngayon, at General Bisaya Class 83. Nung kadete sila, itong si Captain Dado, Cadet Dado, siya ang baron, siya ang corps commander. I don't know kung anong rango ni Cadet Anyo at Cadet Bisaya. Mas mababa. Ang astig sa Class 83, ito si Baron Dado Enrique. Kaya ganyan ka. No? Kaya salamat sa mga sumusuporta kay Sir Dado. Ituloy po natin ang pag-subscribe o panonood sa kanya at magkuha ng inspiration, wisdom. Saludo ako dito kay Sir Dado. Ituloy nyo lang, Sir. Okay, panoorin natin ang iba pa niyang sinabi sa kanyang latest vlog. Mga walang yan. Kaya nga, ay, nako, grabing mag-bash. Pero this I can tell you, no? Kayo, mga vloggers, kayo yung mga handlers ng mga vloggers tsaka ng mga troll. You can hurl everything, lahat ng putek, bato nyo sa akin, bato nyo, sige, bato nyo. Sabihin nyo lahat ng gusto nyong sabihin, ha? Pero, hindi nyo mababago, hindi nyo kayang baguhin yung paningin sa akin ng lahat ng taong nakakakilala sa akin. Sa mata nila, mabait akong tao. Sa mata nila, okay ako. Mga mahal ko sa buhay, mga kamag-anak ko, mga kaibigan ko, mga kasamahan ko sa academy at ibang mayor na nakakakilala sa akin talaga, yung ugali ko, mga sundalo ko na nakasama sa pakikipaglaban sa NPA, mga Scout Ranger, HUA, at yung mga sila Wawawi, yung mga taga-Intel na nakasama ko, at yung mga nakasama ko sa opisina, corporate, nung ako'y nasa private practice na, yung mga nakanegosyo ko, at kahit yung mga farmer na nakakasama ko. So, they know, Dado Enrique, na iba dun sa nilalapastangan ninyong pangalan. Okay? So, okay, good luck sa inyo. Ngayon, kahit anong sabihin nyo na puri doon sa mga amo ninyo, hindi magbabago ang pananaw ng mga Pilipino, ng taong bayan sa mga nag-uutos sa inyo.
yung mga congressman o senator o kaya dyan sa Malacanang. Kasi, ang sama na ng papel nila, ang sama na ng mukha nila, imahe nila, wala na, magnanakaw, mga kawatan, wala man lang ini-stab nyo taong bayan, mga abusado sa power, tambalolong, wala, abusado So, may kalalagyan kayong lahat, no? Huwag niyong galitin, huwag niyo akong galitin. Pagka nagalit ako sa inyo, tutuluyan ko kayo, no? O ngayon, ano ang magmamalakihan tayo? Sige, gusto niyong ganunan. Okay. I-delete ko lang naman kayo. You can try as much as you can. You send all the trolls that you want. And that will not change anything. Your downfall. Your downfall. Bagsak kayong lahat. Wala kayong You have no moral ascendancy already. Kayo sumisira sa sarili nyo. Pinapersonal nyo ako, samantalang ang sinasabi ko, yung mangyayari. I'm trying to save BBM administration. You know why? Binoto ko kung di ba naman kayo mga gago, mga loko-loko, mga bobo, bibirahin nyo ko, isa akong botante kay BBM, mga ulol talaga kayo. Tsaka yung iba, binibira nyo, mali yun talaga. Sinabi ko na nga yung pwede ninyong ikasalba. A little humility. Sending out these bloggers na paid naman Magkano ba binabayad sa inyo? Sending these bloggers and these mga expert pa na magsalita-salita. Tapos nun, yung mga troll ninyo. It shows how arrogant you are. Because their masters are like them. So, it again adds up to the brewing realization ng mga taong bayan na hindi na talaga kayo mapagkakatiwalaan. Mga opisyal ng gobyerno, hindi kayo mapagkakatiwalaan. Mamimili lang ang taong bayan kung sino dyan ang pwede pagkatiwalaan. Pero generally, yung ginagawa nyo, instead of serving the people, instead of communicating to the people, ano ba ang grievances ninyo? Ano ba yung gusto nyo mangyari ba? Ano yung gusto nyo mangyari? Hindi mga kayo, lasing na lasing kayo sa kapangyarihan. At sinabi ko naman sa interview ko, sa SMNI na gusto nyo isara. Sinabi ko sa interview ko, sinabi ko sa aking mga vlog, pagka hindi kayo magbabago at pupwersahin ninyo ang inyong style bulok, wala, sa kangkungan kayo. Gusto nyo magkaalaman? Sige, go ahead. Gusto nyo magkaalaman? Hindi pwede yung ganyan, paiirali ninyo yung pagkatigas ninyo Hindi pwede yon. Nasa demokrasya tayo. A government of the people, by the people, and for the people. Anong ginagawa nyo? Binababoy nyo yung gobyerno. Binababoy nyo yung bansa. At kaming mga Pilipino nagagalit sa inyo. Bakit nyo bababoyin yung bansa? Pati kayong mga conspirator na kung lahat kayo, sama-sama kayo, mga conspirator. That's not the way to do it. Public service is a public trust. Once the people loses their trust and confidence sa inyong mga politiko, paano? Liligawan nyo ulit sa eleksyon? Wala, tatanda na kayo, iba na ang Pilipino ngayon. Iba na. At ang Pilipino, magbubuklod-buklod yan. Kasi, nagko-compare yan Nagko-compare notes. Ano tingin mo kay gago yun wala. Tatandaan kayo. Sinasabi ko na kung paano. Ang titigas ng ulo nyo, kukotin ninyo. Ang titigas. Panay kayo mga may kalyo na sa utak. Hindi nyo maintindihan. Good luck sa inyo. Sorry.